Samantala, 7 miyembro ng Presidential Security Group ang kumpirmadong sugatan sa naganap na pagsabog ng Improvised Explosive Device o IED kaninang alas 10:45 sa sitio Matalupay, Marawi City. Ang mga naiulat na sugatan ay bahagi ng advance party ni Pangulong Rodrigo Duterte na nakatakda ng magtungo bukas sa Marawi City. Kaugnay niyan, makakapanayam natin ang tagapagsalita ng PSG spokesperson na si Lieutenant Colonel Michael Aquino. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon sa iyo, Audrey. Sir, ano po ba yung update natin sa naganap na ambush o yung pagsabog dyan sa Marawi City? Yeah, tama nga. So, meron nga tayong 7 na wounded, no? At yung iba ay na-airlift na sa Cagayan de Oro City para dalhin sila sa mga hospital para matugunan ang kanilang situation. Okay, ano po yung kondisyon nito, mga sundalong ito or PSG ito? Sila po ba ay nasa critical na kondisyon o nasa maayos na kalagayan na po ngayon? Unfortunately, mayroon tayong isa na critical na hopefully maka-recover siya, no? Pero all the rest may mga yung medyo slight lang yung mga wound nila. Isa lang yung ating critical. Sir, naipaalam na po ba ang sitwasyon o ang kanilang sitwasyon sa kanilang mga pamilya? Hindi pa, unfortunately hindi pa natin ipapaalam kasi siyempre kailangan tawagin natin sila isa-isa, no? At so as of the moment hindi pa natin sabihan yung kanilang pamilya. Okay, babalikan po natin. Okay, natukoy na po kung ano yung naging sanhi ng pagsabog. Ito po ba ay IED? Yes, mayroong 2 IED na sumabog, no, dito sa site ng kanyang parang may high ground siya ng konti, no. Doon nailagay yung IED, tapos habang nung papalapit sila, saka siya pinasabog. So more or less command detonated yung IED na sumabog. Okay, sir, kagaya po nung sinabi ko kanina, tama po ba na sila yung advance party dapat ni Pangulong Rodrigo Duterte na dapat ay nakatakdang pumunta diyan bukas? Correct, no? So yung pagpunta nila diyan sa Marawi, sa Lanao area, ay in connection dun sa visit ng ating mahal na Pangulo diyan sa Marawi City. So diyan sila para mag-perform yung tropa ng PSG kasi nga syempre yun ang mandato natin na mag-perform ng security operations para sa ating Pangulo. Okay, kung mga PSG po ang mga nasugatan, wala na po ba silang ibang kasama? Halimbawa na lamang yung mga kawani ng media? Unfortunately, no, okay yung mga civilian na kasama nila, so okay naman na sila. So mga tropa lang natin yung engage. Sir, may masasabi po ba tayo na may kinalaman dito ang Maute Group na ngayon ay patuloy po ang opensiba ng pamahalaan? Hindi pa tayo makapagbigay ng klarong statement dyan kasi syempre investigahan pa natin kung ano yung mga ginamit. No? So hindi pa masyado pang maaga para sabihin kung sino yung interest group na involved sa pangyayari na to. Sir, meron na po ba kayong mga nalaman sa initial na investigasyon, sir? Paki-ulit. Sa inyo pong initial na investigasyon, meron pa po ba kaming dapat malaman ang publiko? Except lang sa manatili lang sila na magtiwala kasi nga syempre may mga talagang pangyayari na ganito. But hindi apektado ang trabaho, ang paggawa ng PSG sa kanyang mandato na pagkandak ng protektahan ang Pangulo ng ating bansa. Sir, yes. Sir, would you suggest na wag na munang ituloy ng Pangulo ang kanyang pagbisita sa Marawi bukas? Alam mo, wala ako sa position para sagutin yan. Pero usually naman kasi pag may mga incident na ganyan, nagkakaroon tayo ng assessment. At saka syempre may mga ground commanders tayo na magsasabi kung ano yung assessment nila dyan sa ground. No, so i-assess natin kung ano ang dapat na mas maganda sa ating Pangulo. Sir, bilang panghuli po, kayo po ba after nitong pangyayari kaninang umaga, may mga nagdagdag po ba kayo ng mga checkpoints or mga tauhan sa paligid niyan? Ang usually kasi na in charge na dyan is yung mga ground units natin. No? So
Kasi ang ano lang natin, ang mandato lang natin is yung para sa Pangulo natin. So usually ang in charge sa pag-verification ng checkpoint is yung mga troops na nasa ground, no? Yung mga brigades natin, yung mga army troops na nasa ground. Yes sir, paano po yung coordination nyo naman sa PNP at sa AFP? Maganda naman actually ang coordination natin kasi every time na may visit naman talaga ang Pangulo natin is talagang ginagawa talaga natin na maganda ang pag-uusap natin sa mga ground troops natin ng AP, PNP at lahat ng mga security forces natin sa area. How about sir sa may intelligence group po? Actually talagang naka-built-in naman sa atin, no? Sa maganda naka-built-in naman sa atin yung para maganda naman ang usap natin diyan sa mga intelligence groups natin. Ganun lang talaga ka-fluid ang pangyayari sa ground natin. Okay, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin ngayong hapon na ito. Ating pong nakapanayam si Lieutenant Colonel Michael Aquino. Maraming salamat sir. Maraming salamat.